Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko ngayon dahil ito ang magiging pinakamahalagang talakayan na maririnig ninyo tungkol sa inyong kinabukasan. Ako si Bob Proctor. Sa loob ng mahigit kalahating siglo, inilaan ko ang aking buhay sa pag-aaral kung bakit ginagawa ng mga tao ang kanilang ginagawa. Hindi ako nandito upang bigyan kayo ng motibasyon na panandalian lamang. Ang motibasyon ay parang mainit na paligo, masarap sa pakiramdam habang nandoon ka pero lumalamig din agad. Nandito ako upang pag-usapan ang katotohanan. Ang matigas, malamig at hindi matitinag na katotohanan kung bakit karamihan sa inyo ay nananatiling mahirap o di kaya ay nabubuhay ng malayo sa inyong tunay na potensyal. At sasabihin ko sa inyo ng diretsahan, hindi ito dahil sa ekonomiya, hindi ito dahil sa gobyerno, hindi ito dahil sa inyong amo o dahil sa atulaman ng oportunidad sa inyong bansa. Ang dahilan kung bakit kayo nakakaranas ng kakapusan ay dahil sa isang programa na tumatakbo sa inyong isipan. Isang programa na marahil ay hindi ninyo naman namamalayan na naroon. Simulan natin sa isang simpleng obserbasyon. Tingnan ninyo ang inyong paligid. May mga taong kilala kayo na matatalino. May mga degree sila mula sa malalaking universidad. Alam nila ang lahat ng teorya. Nakakapagbigay sila ng magagandang payo. Pero tingnan ninyo ang kanilang mga resulta. Baon sila sa utang. Nahihirapan silang bayaran ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Palagi silang stressed. Sa kabilang banda, may mga taong kilala rin kayo na hindi naman gaanong matalino sa akademiko. Marahil ay hindi man lang sila nakatapos ng pag-aaral. Hindi sila ang pinakamagaling magsalita. Pero lahat ng hawak nila ay nagiging ginto. Ang pera ay dumadaloy sa kanila na parang tubig. Bakit ganito? Kung ang tagumpay ay nakabasa sa talino o sipag lamang, bakit ang mga pinakamasisipag na tao na kilala ko, ang mga taong nagtatrabaho ng 12 hanggang 14 na oras bawat araw, ay sila pa ang kadalasang hikaho sa buhay? May mali sa equation na itinuro sa atin, at ang maling iyon ay nasa inyong isipan. Ang tawag dito ay paradigma. Ang paradigma ay isang pulutong na mga gawi at kaisipan na nakatanim sa inyong subconscious o ang di malay na bahagi ng inyong utak. Ito ang nagdidikta ng inyong pag-uugali at ang inyong pag-uugali ang nagdidikta ng inyong mga resulta. Gusto kong intindihin ninyo ito ng malalim. Ang inyong mga resulta sa buhay, ang halaga ng pera sa inyong bangko, ang kalidad ng inyong mga relasyon, ang inyong kalusugan, ay hindi aksidente. Ang mga ito ay direktang refleksyon ng inyong paradigma. Kung ang inyong paradigma ay nakaprograma para sa 50,000 dolyar ng Estados Unidos bawat taon, hindi mahalaga kung gaano kayo kasipag, hindi mahalaga kung gaano karaming libro ang inyong basahin, kikita pa rin kayo ng humigit kumulang 50,000 dolyar ng Estados Unidos. Maaring kumita kayo ng kaunti pa, pero may mangyayari. Magkakasakit kayo, masisisiraan ng sasakyan o may emergency na darating at ang sobrang pera ay mawawala upang ibalik kayo sa inyo original na setting. Isipin ninyo ito tulad ng thermostat sa inyong tahanan. Kung ang thermostat ay nakaset sa 70 degrees, pananatilihin nito ang temperatura sa 70 degrees. Kung bubuksan ninyo ang bintana at pumasok ang malamig na hangin, gagana ang heater upang ibalik ang init. Kung mainit naman ang panahon, gagana ang aircon upang palamigin ito. Ang thermostat ay may isang layunin lamang, ang pananatilihin ng kapaligiran na tugma sa setting nito. Ang inyong paradigma ay ang thermostat ng inyong buhay pinansyal. Marami sa inyo ang sumusubok na baguhin ang inyong buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mas mahirap. Iyan ay parang pagbubukas ng bintana habang nakaset pa rin ang thermostat sa mababang temperatura. Sayang lang ang inyong pagod. Hanggat hindi ninyo binabago ang setting sa inyong isipan, babalik at babalik kayo sa dati ninyong kalagayan. Saan ang galing ang paradigma nito? Hindi kayo ipinanganak na may ganitong kaisipan. Noong kayo ay sanggol, wala kayong kakayahang mag-isip ng kritikal. Ang inyong isipan ay bukas na bukas. Lahat ng nangyayari sa inyong paligid ay direktang pumapasok sa inyong subconscious. Ang wika na inyong sinasalita, ang pagkaing inyong gusto, ang inyong reliyon at higit sa lahat, ang inyong pananaw sa pera at trabaho. Lahat ng ito ay ipinasa sa inyo.
Kung lumaki kayo sa isang kapaligiran kung saan laging pinag-uusapan ang kakulangan, kung saan ang pera ay laging problema, kung saan ang paniniwala ay mahirap kitain ang pera o ang mayayaman ay masama, ang mga ideyang iyon ay naging bahagi ng inyong programming. Hindi ninyo ito pinili, ngulit tinanggap ninyo ito bilang katotohanan. At ngayon, bilang mga adulto, kahit na gusto ninyong yumaman, kahit na sinasabi ng inyong isip na gusto ninyo ng masaganang buhay, ang inyong subconscious, ang inyong paradigma ay sumisigaw ng hindi, hindi yan totoo. Ang totoo ay ang kahirapan. At dahil ang subconscious ang kumokontrol sa 76 hanggang 78% ng inyong pag-uugali, ang paradigma ang laging nananalo. Nakikita ko ito araw-araw. Nakakausap ko ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabi nila, "Bob, gusto kong magtayo ng negosyo." O, "Bob, gusto kong doblehin ng aking kita." Pero tingnan ninyo ang kanilang ginagawa kinabukasan. Ginagawa pa rin nila ang parehong mga bagay na ginawa nila kahapon. Uuwi sila mula sa trabaho, uupo sa harap ng telebisyon, manonood ng mga walang kwentang palabas at magrereklamo tungkol sa kanilang pagod. Bakit? Dahil ang kanilang logical na isip ay may gusto, pero ang kanilang paradigma ang nagmamaneho ng sasakyan. Ito ang malaking pagkakaiba ng alam sa ginagawa. Alam ninyo kung ano ang dapat gawin. Kung tatanungin ko kayo kung paano mapapabuti ang inyong kalusugan, alam ninyo ang sagot. Kumain ng tama at mag-ehersisyo. Pero ginagawa ba ninyo? Karamihan ay hindi. Ang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman. Ang problema ay ang inyong paradigma ay kumokontrol sa inyong katawan at pumipigil sa inyo na gawin ang alam ninyong dapat gawin. Isipin ninyo ang inyong sarili bilang isang kumpanya. Kayo ang CEO ng inyong buhay, pero ang mga empleyado ninyo, ang inyong mga gawi, ang inyong mga emosyon, ang inyong mga reaksyon ay nagtatrabaho laban sa inyo. Sinisabotahe nila ang inyong mga plano. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatalinong tao ay nabibigo. Masyado silang umaasa sa kanilang talino, sa kanilang pinag-aralan. Ang paaralan ay tinuruan tayo na mag-ipon ng impormasyon. Binibigyan tayo ng grado kapag naisaulo natin ang impormasyon. Pero sa tunay na buhay, hindi binabayad ang impormasyon. Ang binabayad ay ang resulta. At ang resulta ay hindi nanggagaling sa kung ano ang alam mo, kundi sa kung ano ang ginagawa mo. Maaari kang magkaroon ng PhD sa economics at maling pulubi. Maaari ka namang hindi nakatakos ng elementarya at maging bilyonaryo. Ang pagkakaiba ay wala sa libro. Ang pagkakaiba ay nasa programa ng isipan. Pag-usapan natin ang takot. Ang takot ay isa sa pinakamalakas na sandata ng paradigma upang panatilihin kayo sa inyong kinalalagyan. Kapag nagpasya kayong gumawa ng malaking pagbabago, halimbawa, magsimula ng bagong karera o mag-invest ng malaking halaga, agad kayong makakaramdam ng takot. Ang inyong puso ay bibilis ang tibok, papawisan kayo at magsisimula kayong mag-isip ng mga negatibong senaryo. Paano kung mabigo ako? Paano kung maulan ako ng pera? Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Sinasabi ng inyong isipan na ito ay proteksyon, pero hindi ito proteksyon. Ito ang inyong paradigma na lumalaban para mabuhay. Ang paradigma ay gustong manatili sa comfort zone, ayaw nito ng pagbabago. Kapag sinusubukan ninyong lumabas sa kahon na ginawa ng inyong paradigma, magpapadala ito ng mga sinyales ng takot at pagkabalisa sa inyong nervous system upang pilitin kayong bumalik sa loob. At sa kasamaang palad, karamihan sa inyo ay sumusuko, umuatras kayo. Sinasabi ninyo sa inyong sarili, siguro hindi ito ang tamang panahon o masyadong riskado. At sa sandaling umuatras kayo, nawawala ang takot, bumabalik kayo sa komportable. Pero bumabalik din kayo sa pagiging mahirap. Ang kahirapan ay hindi lamang kawalan ng pera. Ang kahirapan ay isang estado ng isipan. Ito ay ang mentalidad ng kakapusan. Ito ay ang paniniwala na ang yaman ay para lamang sa iba, na ito ay swerte o na ito ay limitado. Kapag kayo ay may mentalidad ng kahirapan, nakikita ninyo ang problema sa bawat oportunidad. Kapag kayo ay may mentalidad ng kasaganaan, nakikita ninyo ang oportunidad sa bawat problema. Ang mundo ay puno ng pera. Ang pera ay umiikot saan man.
Tumingin kayo sa labas ng bintana. Ang mga gusaling nakikita ninyo, ang mga kalsada, ang mga sasakyan, ang mga damit na suot ninyo. Lahat iyan ay representasyon ng pera at ideya. Walang kakapusan sa mundo. Ang kakapusan ay nasa inyong sariling kamalayan lamang. Kung pupunta kayo sa karagatan na may dalang kutsarita, huwag ninyong sisihin ang karagatan kung kaunti lang ang tubig na nakuha ninyo. Ang karagatan ay sagana. Ang problema ay ang inyong lalagyan. Ang inyong paradigma ay ang lalagyan. Kung ang inyong isipan ay maliit, kahit gaano karaming pera ang ibuhos sa inyo, aapaw lang ito at mawawala. Marami sa inyo ang nagtatrabaho para sa pera. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali na itinuro sa atin ng sistema. Itinuro sa atin na pumasok sa paaralan, kumuha ng trabaho at ipagpalit ang ating oras para sa pera. Ito ay isang bitag. Hindi kayo yayaman sa pagbebenta ng inyong oras. Limitado ang inyong oras. Mayroon lamang kayong 24 na oras sa isang araw. Kung ang inyong kita ay nakadepende sa inyong oras, ang inyong kita ay may hangganan. Ang mga mayayaman, ang mga tunay na malalaya, hindi sila nagtatrabaho para sa pera. Ang pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Gumagawa sila ng mga sistema. Nagbibigay sila ng serbisyo na may halaga sa maraming tao kahit na sila ay natutulog. Pero bago nila nagawa iyon sa pisikal na mundo, ginawa muna nila iyon sa kanilang isipan. Binago nila ang kanilang paradigma mula sa pagiging empleyado tungo sa pagiging lumilikha ng halaga. Ngayon, tanungin ninyo ang inyong sarili. Ilang taon na kayong nagtatrabaho? 5? 10? 20? Tingnan ninyo ang inyong ipon. Tingnan ninyo ang inyong lifestyle. Masaya ba kayo? Kung hindi, bakit ninyo pa rin ginagawa ang parehong bagay taon-taon? Sinasabi ninyo na sa susunod na taon ay magiging iba. Pero paano magiging iba kung kayo ay pareho pa rin? Ang definisyon ng kabaliwan ay ang paggawa ng parehong bagay ng paulit-ulit at pag-asa na magkakaroon ng ibang resulta. Kayo ay nabubuhay sa isang loop. Gumigising, kumakain, nagtatrabaho, umuuwi, natutulog. Araw-araw, linggo-linggo, taon-taon. Ang inyong paradigma ang nagpapatakbo ng show. Kayo ay parang mga robot na nakaprogram. At ang nakakatakot, ipinapasa ninyo ang programang ito sa inyong mga anak. Sinasabi ninyo sa kanila, mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Bakit hindi ninyo sabihin, mag-aral ka tungkol sa iyong isipan para makalikha ka ng sarili mong kapalaran? Ang responsibilidad ay nasa inyo, hindi sa gobyerno, hindi sa inyong mga magulang, hindi sa inyong asawa. Kayo ang may hawak ng inyong isipan. Pero hanggat hindi ninyo inaako ang responsibilidad na baguhin ang inyong paradigma, mananatili kayong biktima ng inyong sariling subconscious. Ang sisihin ng iba ay madali. Ito ang inagawa ng karamihan. Mahirap ako dahil hindi ako nakakapagtapos. Mahirap ako dahil kurakot ng gobyerno. Tigilan na natin ang mga palusot na ito. May mga taong hindi nakakatapos na naging bilyonaryo. May mga taong yumaman sa gitna ng pinakamalalang korupsyon at krisis. Ang pagkakaiba ay hindi ang sitwasyon sa labas. Ang pagkakaiba ay ang reaksyon sa loob. Ang inyong buhay ay isang pisikal na manifestasyon ng inyong iniisip. Ito ang batas ng cause and effect o sanhi at bunga. Ang isipan ay ang sanhi. Ang mga sirkumstansya ay ang bunga. Kung hindi ninyo gusto ang bunga, kailangan ninyong baguhin ang sanhi. Hindi ninyo mababago ang prutas na nakasabit sa puno kung hindi ninyo babaguhin ang ugat. Ang karamihan sa mga tao ay abala sa pagpupunas ng dahon, sa pagpapaganda ng sanga, pero hinahayaan nilang bulok ang ugat. Ang ugat ay ang inyong sistema ng paniniwala. Naniniwala ba kayo sa kaibutan ng inyong puso na karapat-dapat kayong yumaman? O merong kayong tinatagong paniniwala na ang pagiging mahirap ay marangal o na hindi kayo sapat? Ang subconscious na isipan ay hindi marunong magbiro. Kung ano ang itanim ninyo doon, iyon ang tutubo. Kung magtatanim kayo ng buto ng duda, aani kayo ng takot at kabiguan. Kung magtatanim kayo ng buto ng kasaganaan at diligan ito ng paniniwala at aksyon, aani kayo ng yaman. Ang problema sa modernong mundo ay masyado tayong na-distract.
ang inyong atensyon ay hinihila sa lahat ng direksyon. Social media, balita, chismis. Ang inyong isipan ay punong-puno ng basura na hindi naman nakakatulong sa inyo. Hinahayaan ninyong pumasok ang mga negatibong impluensya sa inyong paradigma. Kapag nanonood kayo ng balita tungkol sa recession o pagbagsak ng ekonomiya at nakaramdam kayo ng takot, tinatanggap ninyo ang ideya ng kahirapan. Binibigyan ninyo ito ng pahintulot na manirahan sa inyong utak. Kailangan ninyong maglagay ng gwardya sa pintuan ng inyong isipan. Huwag ninyong hayaang makapasok ang sinuman o anumang ideya na magpapababa sa inyo. Ang inyong isipan ay isang sagradong lugar. Ito ang pabrika ng inyong kinabukasan. Bakit ninyo hahayaang ang iba na magtapon ng basura doon? Kailangan ninyong maunawaan ang relasyon ng inyong conscious mind at subconscious mind. Ang inyong conscious mind ay ang nag-iisip. Dito kayo nagdedesisyon. Dito ninyo sinasabi, gusto kong kumita ng $1,000,000. Ang inyong conscious mind ay may kakayahang tumanggap o tumanggi ng ideya. Pero ang inyong subconscious mind, ang malalim na bahagi, ay walang kakayahang tumanggi. Tinatanggap nito ang lahat bilang katotohanan. Wala rin itong kakayahang malaman ang pagkakaiba ng totoo sa imahinasyon lamang. Kung paulit-ulit ninyong iisipin at damdamin ang tagumpay, kahit wala pa ito sa pisikal na mundo, paniniwalaan ng inyong subconscious na totoo ito. At kapag naniwala na ang subconscious, babaguhin nito ang inyong vibrasyon. Magbabago ang inyong kilos, magbabago ang inyong atraksyon. Pero sa ngayon, ang nakatanim sa inyong subconscious ay ang inyong kasalukuyang realidad. Paulit-ulit ninyong sinasabi, wala akong pera, ang mahal ng bilihin, hindi ko kaya. At dahil dito, sumusunod ng inyong subconscious ang utos. Binibigyan kayo nito ng mas maraming dahilan para walang pera, mas maraming gastusin, at mas maraming limitasyon. Nakikita ko ang potensyal sa bawat isa sa inyo. Wala ni isang tao na nakikinig sa akin ngayon ang walang kakayahang magbago. Kayo ay pinanganak na mayaman sa potensyal. Ang Diyos o ang universo ay hindi gumagawa ng basura. Kayo ang pinakamataas na anyo ng nilikha. Mayroon kayong kakayahang mag-isip, lumikha, at magbago ng inyong kapaligiran. Ang mga hayop ay umaayon lamang sa kanilang kapaligiran. Kayo, bilang tao, ay may kakayahang lumikha ng sarili ninyong kapaligiran. Pero sinasayang ninyo ang kapangyarihang ito dahil sa takot at maling programa. Pinipili ninyong maging biktima kaysa maging arkitekto ng inyong buhay. Ang pagbabago ng paradigma ay hindi madali. Kung madali ito, lahat ay mayaman na. Nangangailangan ito ng disiplina. Nangangailangan ito ng matinding pagnanais. Hindi sapat ang gusto lang. Maraming tao ang may gusto, pero kaunti lang ang handang gawin ang kinakailangan. Ang kailangan ay ang desisyon. Isang desisyon na hindi na kayo papayag na mabuhay sa ilalim ng inyong kasalukuyang mga resulta. Kailangan ninyong magalit sa inyong mediocrity. Kailangan ninyong mainis sa inyong kakapusan. Hanggat komportable kayo sa inyong pagiging mahirap, mananatili kayong mahirap. Ang kaginhawaan ay kaaway ng pag-unlad. Kailangan ninyong maging handa na maging hindi komportable sa loob ng mahabang panahon hanggang sa mabago ang inyong paradigma. Suriin ninyo ang inyong araw, mula paggising hanggang pagtulog. Ano ang inyong ginagawa? Sinasabi ba ng inyong mga aksyon na kayo ay taong nagtatagumpay? O ang inyong mga aksyon ay aksyon ng taong nagpapalipas lang ng oras? Ang oras ay hindi mapapalitan. Ang bawat sandali na ginugugol ninyo sa pag-aalala, sa paninisi o sa katamaran ay sandaling hindi nababalik. Ang mayayaman ay nirerespeto ang oras higit sa pera. Ang mahihirap ay ipinagpapalit ang oras para sa kakarampot na pera. Ito ay isang sakit sa pag-iisip. Kailangan ninyong gamutin ang sakit na ito bago ito tuluyang kumain sa inyong buhay. Makinig kang mabuti dahil ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay maaring magligtas sa natitirang mga taon ng iyong buhay mula sa paulit-ulit na kabiguan. Tinitignan ko ang iyong mga resulta, ang iyong bank account, ang iyong mga relasyon, ang iyong kalusugan, at nakikita ko ang isang perpektong refleksyon ng iyong paradigma. Hindi ka biktima ng ekonomiya, hindi ka biktima ng gobyerno,
Ikaw ay biktima ng sarili mong programa sa isip na hindi mo kailanman kinungistyon. Sa loob ng mahigit 50 taon ng pagtuturo at obserbasyon, nakita ko ang isang perpektong trahedya sa libu-libong tao. Mga individual na may matatalinong isipan, ngunit may mga paradigma ng kakulangan at kahirapan. Nagtatrabaho sila ng maigi, nag-aaral sila, kumukuha ng mga kurso, ngunit ang kanilang thermostat sa tagumpay ay nakatakda sa mababa. Hanggat hindi mo binabago ang setting na iyon sa iyong subconscious mind, walang halaga ng sipag o pawis ang makakapagligtas sa iyo. Isipin mo ang kuryente. Hindi mo ito nakikita, ngunit alam mong naririyan ito. Kung gagamitin mo ito ng tama ayon sa mga batas nito, magbibigay ito ng liwanag sa iyong tahanan. Kung lalabagin mo ang batas at hahawakan ng maling kawad, papatain ka nito. Ganyan din ang iyong isip. Ang batas ng pag-iisip ay neutral at ganap. Wala itong pakialam kung ano ang itatanim mo. Kung magtatanim ka ng takot at pagdududa, aani balisa at pagkabigo. Kung magtatanim ka ng kasaganahan at tiwala, aanihin mo ang yaman. Ngunit karamihan sa inyo ay hinahayaan ng telebisyon, ang balita at ang mga negatibong tao sa paligid nyo na magtanim ng binhi sa inyong harden. At nagtataka kayo kung bakit puro damo ang tumutubo sa inyong buhay. Pag-usapan natin ang pera ng diretsahan. Huwag kang magkunwari na hindi ito mahalaga. Ang pera ay isang ideya, isang kasangkapan para sa kalayaan. Kung kumikita ka lamang ng $30,000 ng Estados Unidos bawat taon, ito ay hindi dahil iyon lang ang kaya mong kitain. Ito ay dahil hindi mo pa napagpapasyaan na kumita ng higit pa. Ang iyong paradigma ay nagsasabing, ito lang ang halaga ko at tinatanggap mo ito bilang katotohanan. Iyan ay isang kasinungalingan. Wala kang limitasyon maliban sa limitasyong tinatanggap at pinapanatili mo sa iyong sariling isipan. Kailangan mong gumawa ng isang desisyon ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, ngayon. Ang pagpapaliban ay ang tahimik na pumatay sa iyong mga pangarap. Ang salitang desisyon ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay putulin. Kapag nagdesisyon ka, pinuputulan mo ang lahat ng ibang opsyon maliban sa tagumpay. Wala nang atrasan, susunugin mo ang mga tulay sa iyong likuran. Ganito nag-iisip ang mga nananalo, hindi sila sumusubok, ginagawa nila. Tandaan mo, ang iyong panlabas na mundo ay salamin lamang ng iyong naloob na mundo. Kung gusto mong baguhin ang refleksyon sa salamin, hindi mo pwedeng ayusin ang salamin. Kailangan mong ayusin ang mukha na nakaharap dito. Kailangan mong ayusin ang iyong sarili. Ang tulay na edukasyon ay hindi ang paglalagay ng impormasyon sa iyong utak. Ito ay ang pagpapalabas ng kung ano ang nasa loob mo na. Lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na ngayon. Ang katalinuhan, ang lakas, ang kakayahan, nandyan na ang lahat. Naghihintay lang itong palayain mo mula sa hawla ng iyong mga lumang paniniwala at takot. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa paghahanap ng ginhawa. Ang ginhawa ay kaaway ng paglago. Kung hindi ka nakakaramdam ng takot o kaba sa iyong mga layunin, ibig sabihin ay masyadong maliit ang iyong mga pangarap. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa labas ng iyong comfort zone. Harapin mo ang takot. Tumawid ka sa pader ng pangamba at doon mo makikita ang kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Ako si Bob Proctor at inilaan ko ang aking buhay sa pag-unawa sa isip ng tao dahil ayaw kong makita kang nagsasayang ng oras sa pagiging karaniwan. Ang buhay ay maikli, ngunit maaari itong maging napakaganda kung gigising ka lamang mula sa iyong pagkakahimbing. Tapusin mo na ang pagiging alipin ng iyong nakaraan. Ikaw ang direktor ng pelikulang ito. Kung hindi mo gusto ang script, punitin mo at sumulat ka ng bago. Baguhin mo ang iyong paradigma at ang iyong buong mundo ay magbabago.